Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, how many, ilan? How many of them are in Ilocos Norte and Leyte? Or you still haven't peeped? Hindi nyo pa nakita. Isinare ni Attorney Guanzon ang isang post tungkol sa mga ghost projects sa buong bansa na napatunayan ng ghost. So basahin ko ha. Just in 421 out of the 8,000 flood control projects that were inspected by DPWH are ghost projects or non-existent at all. Secretary Vince Dizon says. Many of them are in Luzon, he adds. More number may be expected. Salamat po, Secretary Vince Dizon. Isa ka sa mga nagbibigay ng pag-asa sa sangkatauhang Pilipino dahil sa sincero, committed work para panagutin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Sayang at nawalan ka ng katimbang. Ang ganda sana kung nandyan pa si Mayor Magalong na katimbang mo. At nakakalungkot dahil bakit i-question ng Malacanang na special advisor lang si Mayor Magalong, bakit siya sumasama sa investigasyon? I don't know how will I describe it. Imbes na pasalamatan si Mayor Magalong, kine-question, kaya napilitang umalis. But anyway, salamat Secretary Vince Dizon dahil nandyan. Nalalaman namin ang katotohanan dahil may isang tapat na secretary ng DPWH. Sana nung umpisa pa si Secretary Dizon nang inilagay, baka wala tayong ganitong kalalang problema ngayon. Okay, 421. Dami. Tapos karamihan sa Luzon. Ito ang tanong ngayon. Sa Ilocos Norte, ilan kaya? Nananawagan si former Governor Luis Chavit Singson na unahin nyo naman ang Ilocos Norte na bisitahin, i-inspect. Dahil maraming nagre-reklamo doon ng mga kababayan kong Ilocano na substandard o ghost ang mga project doon. Ganon din ang post ni Congressman Pulong Duterte. Mga Ilocano friends ko, sabi ni Congressman Duterte, nagre-reklamo na inaapura ng kongresista ang pagkumpuni sa mga palpak. So, talaga bang walang sinasanto itong investigasyon na ito? Tingnan natin. Yan. Ilocos Norte, home province of the President, nandyan ang anak ng Pangulo. Leyte, nandyan ang pinsan, nandyan ang dating speaker. Talaga ba wala kayong sasantuhin o I just don't know? Kailan maibabalik ang tiwala ng taong bayan dito sa flood control investigation nito? Mas may tiwala pa ako dito sa DPWH habang nandyan si Secretary Vince Dizon kaysa dyan sa ICI na itinatago nila ang kanilang investigasyon. Malala ko tuloy Ilocos Norte dahil yan ang tinatanong ni Attorney Rowena Guanzon I think 3 weeks ago, 1 month, yung napabalita na female contractor sa Ilocos Norte ginorgor. Ano ba yon? Coincidence lang ba yun o mayroong sinasadya na para hindi na siya makakanta? So,
Salamat. Hindi lang DPWH ang alam ko, pati na rin ang Armed Forces of the Philippines, ang mga units ng AFP, lalo na yung engineering units, engineer brigade, sila ang tumutulong para physically inspect. So, 8,400 non-existent. Ang karamihan dyan is substandard. Ang dami nang nakita ni Secretary Vince Dizon na ngayon pa sinisimulan na ipaayos yung mga na reportedly completed na. Ay paano na lang kung ano? Paano na lang kung hindi pinagmalaki ng Pangulo ang kanyang 5,500 flood control projects na natapos last year? Papaano na lang kung hindi nagbagyo Katrina at na-fact check yung kapalpakan ng flood control? O baka tuloy-tuloy pa rin ngayon. Kung walang mga bagyo na nag-fact check sa ipinagmamayabang nila na flood control projects, hindi maniwala ang Pangulo na niloloko siya eh. Dinidepensahan pa niya ang kanyang mga opisyalis sa DPWH. Nandyan. Na-overwhelm lang. Nandyan. Nabangga lang ng barko. Anong rason? Nandyan. Malakas lang ang hangin. Okay, tanggapin nyo na lang dahil climate change ngayon. Wala na tayong magagawa. Ito na ang new normal. Anong klaseng pag-iisip ang ating Pangulo na tanggapin mo na lang? No way. So, grabe. First time in history na ganito kalala ang korupsyon sa ating bansa. Flood control pa lang yan ha. At ang Pangulo, anong sabi niya? Nasyak ako. I could not believe it. May naririnig lang ako tungkol sa korupsyon, ba't hindi ko alam na ganito kalala. Ganun lang. So, pasalamatan pa daw natin siya dahil siya ang nag-expose ng korupsyon, siyang nag-pag-imbestiga at huwag natin siyang sisihin ang Pangulo dahil wala siyang kinalaman sa corruption scandal na ito. Anong klaseng pag-iisip ng taga-palasyo? Command responsibility, yan ang inyong isipin. Whatever the unit or the country fail to do, responsibilidad yan ng Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpagawa sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. So, maing buntag na ako diri sa balay ni Lola. Kung bisitahon si Lola. So, maugid ng balay ni Lola di ay. Ayo! So, si Lola. So, mao ni ang balay ni Lola. So, kinanglan gid siya og yero. So, mao ni ang kahimtang ni Lola. So, gipang sapahan na lang og abaka ang iyang balay. So, kung muulan, so luoy gud kay ang kahimtang ni Lola. So, muni ulanan og tuluan na gid si Lola kung muulan. 68. Oh, so ang edad ni Lola 68. So naka ikauban Lola. So si Lola wala daw siya ikauban. So siya lang isa diri na puyo sa iyang balay. So so si Lola sa 68 na dili na kayo kadungog. So mao gid na ilang kahimtang tuluan na gid kaayo si Lola kung mag-ulan. Ginoo kay gina at hatagan ko. So si Lola, senior na siya. Bantay ka. So mo ni ang anak nga motabang sa iyaha sa pag-atop sa iyang balay. So Doon. so tabangan niya iyang mama. Sa magsuhon. So gitabangan sa iyang anak ang iyang mama sa pag-atiman kay balo na si Lola.
So managid og atop. So managyod nindot ta kayo di nagituluan si Lola sa iyang balay. Humanagid og atop. Matagin mo kay nakaatop ko. Sige nay, salamat po.